May aircon na nag-error. So i-check natin. Lalong press lang natin itong check ito. Ito. Kuha tayo ng pantusok. Yan. Long press lang natin. Ayun, lumabas na yung ano. Nag-clear na yung display. So ito ang pipindutin natin kung saan. Hahanapin natin yung error. Pag nagbi-beep yan, yun na yun. Yan, 23. So hahanapin natin, tatanggalin natin itong cover. H23. Okay, check natin. Ito sa mga baguhan, sa Panasonic na mga aircon unit, nasa indoor nyo makikita yung mga error code ko. Na-check natin kanina yung sa remote. H23 siya. So indoor heat exchanger temperature sensor abnormality. So indoor sensor, ito na yon. Ito na yon. Ito yung may problema. So susubukan natin siyang linisin o palitan na lang. Baka nag-change value na to. Palitan na lang natin to. Change value na to siya. Let's go. Ito yung supply. Line tsaka neutral. Ito yung ground niya. Ito. Gawin natin. Papalitan kasi natin yung sensor. Kailangan baklasin to. So katulad nito, in-install na walang tagging, walang palatandaan kung sa 1 bar sa to, maglalagay na tayo ng electrical tape. Depende na sa inyo kung paano discard nyo sa palatandaan. Sa mga baguhan lang ha. Pero katong puti kasi, itong puti, ayan, communication yan. So hindi natin mawawala dyan. Dito lang sa dalawang blue. Baka magkapalit yan mamaya eh. So lagyan natin ng palatandaan. So ayan, before natin tinanggal, nilagyan na natin yung palatandaan para hindi tayo mawala mamaya. Kasi bawal magkabaliktad dyan eh. So okay na yan, safe na tayo dyan. Ito, lagi itong number 3. Ito yung lagi sa communication. Ito naman ground. So ganun lang. Ito, tanggalin nyo lang to. Tanggal na. So sa taas natin lagay. Itong screw, tanggalin natin yan. Kasi hindi natin makikita yung socket ng sensor eh. Nakakonekta kasi sa port. So, tanggalin na natin to. Ayan. Tanggalin na natin to. Kasi yung dalawang sensor kasi yan. Kung nagpalit ka ng sensor kasi, obligado dalawa. Oh, baka na ano. Ito yung sa sensor niya. Yan yung red. Hindi ka na mawawala kasi color coding yan eh. So, when iti-testing natin to kung talagang nag-change value. Ito yung sensor na dala natin. Meron siya nakukuha 14.72 kilo ohms. Yan, may key oh. Tapos yung sign ng ohms. Kaya 14.73 kilo ohms. Yung coil sensor niya ito. Dito naman tayo sa ambient temperature sensor. Ang ambient temperature sensor niya, nakakuha tayo ng 11.02. So okay pa to. Okay to. Ito, pero yung sira na, ito, kukuha na natin ng value para ma-prove natin na sira na talaga. Inayos ko lang yung camera para hindi baliktad tingnan. So coil sensor to, coil sensor. Ito yung coil sensor, yan. Tingnan mo, ohms lang, walang kilo ohms. Tapos 209 na siya. So it means sira na to. 209 ohms lang, dapat kilo ohms ang hinahanap natin. Ohms lang binibigay. So yung tester hindi nagsisinungaling, depende lang kung sirain yung tester nyo. Check natin yung ambient sensor. Baga parang air sensor lang din siya sa room. 11.20. So okay to. Okay siya, pero ito ang defective na. So dalawa kasi yan sa isang socket. So palitan na natin ng ito. So na-prove natin ang error talaga ay ito. Sensor coil sensor, itong coil sensor ito. So ikakabit na natin doon. So naikabit na natin.
May kakabit nating sensor, second hand lang din kasi to, pero okay naman siya. Lilinisin lang natin to yung corroded niya na part para maganda ang pagka-sense niya sa dito sa sensor na lagayan. So linisin lang natin to. Ayan, nakabit na natin. So ayan, hindi na tayo mawawala kasi may marking na tayo na 1, tsaka 2, tsaka itong communication. So nakabit na natin yung line tsaka neutral. So before natin i-on yung breaker, i-check muna natin kung sa mga baguhan lang to kung maganda ba ang kapit. Yan, o alugin nyo. Kasi minsan kasi akala mo kumapit na, pero yun pala, sa iba pala kumapit. Yun pala, hindi pala kumapit. Ayan, maganda na yung kapit, oh. Yan, oh, maganda na ang kapit, oh. Oh, parang siya lang, kapit na sa'yo. So, before natin i-on yung breaker, so matitesting na natin to. Yung mga master, nakapit na natin yung cover, so iti-testing na natin. Yun, sana okay na. Pero okay na yan. Yun lang naman binibigay na error, eh. So, yung video na to ay para sa mga baguhan. Kasi ako baguhan lang din ako. So, at least kung mayroon man akong alam, konti lang yung alam ko, sinishare ko rin para sa mga nag-aaral ng air conditioning technician, sa mga kakasimula pa lang. So, sana nakatulong yung konting na i-share ko. So, good vibes lang tayo dito. Salamat sa panonood. Peace yo.